Simpleng farming, nakakagana feeling. Di man alam kung saan makakarating. Ang karanasan, di naman matutumbasan. Tara, kumusta na nga ba ang kamalig at fish pan ni Papa? Hello, good morning po. Ngayon ay ipapakita naman namin itong fish pan ni Papa. Kumusta na nga ba? At ito kahit papano medyo nag-improve na. Mukhang mas okay na siya tingnan compare dun sa nauna nating video dito sa kanyang fish pan. At yung kanyang kamalig may mga nabubuhay na rin ng mga gabi. Marami na rin mga pananim dyan. So ayun, itong fish pan ni Papa ay may mga alaga na rin ito. May mga tilapia na rin dyan. At siguro may mga nahalo din dyan ng mga hito o konti. Dahil kung ano yung nakukuha ni Papa ng mga fingerlings o yung mga maliliit na mga isda, nilalagay niya rin dito sa kanyang fish pan. Dahil kasalukuyan, hindi pa siya gumagastos dito. Ang kanyang ginagawa lang dito is inayos niya yung tawag sa amin, simento. Kumbaga yung tinatayuan niya, inaayos niya yan, pinapakapal niya lang, para kapag lumakas yung ulan, hindi naman masisira o hindi naman umapaw. So ito ay pinakaibabaw ng area ng kanyang palayan dati. So dito wala siyang tuloy-tuloy na source ng tubig. Kaya ito medyo risky yung ginagawa niyang fish pan kung saan ito ay kanyang ginagawang libangan lang din naman. So nag-aalaga siya nito mga isda bilang backyard lang na pag-aalaga muna. So ito ay parang ano pa lang ito, parang matatawag nating try and error. Kasi nga ngayon pa lang naman siya gumagawa ng ganito ka medyo malalaki konting fish pan. Compare dati, nag-fish pan na rin siya pero maliliit lang. At itong area na to, kapag inabot ng summer, matutuyuan ng tubig kasi walang pinaka-source ng tubig. So hindi stable yung fish pan dito. Kumaga ito ay pakikipagsapalaran lang din. So wala namang masama, hindi naman siya gumastos dito dahil siya lang din naman ang gumagawa niyan, pinapalaki niya yung semento dyan sa baba. So, tinataas niya lang para hindi nga maapaw kapag lumakas yung ulan. At nilalagyan niya rin niya ng daan o medyo meron din siyang level kung saan pagka lumakas yung tubig, aagos yung tubig nang hindi umaapaw dun sa semento. So, ito ay kanyang pamamaraan lang muna na simple. Hindi pa ito yung mga standard na pamamaraan since try and error pa lang naman ito. Yung iba may nakikita tayo, nilalagay nila ng kanal. Kasi baka pag sobra yung lakas yung tubig, so posibleng aapaw pa rin. So hindi kakayanin ng maliit lang na kanal. So itong kay Papa, ito ay simpleng pamamaraan niya lang naman. At hindi naman ganun kalakasan yung tubig dito kapag umuulan dahil mababa naman yung bundok. Kung mapapansin nyo yung paibabaw na area, medyo mababa lang yan. So hindi naman ganun kalakas yung tubig na aagos papunta dyan. So ayun, itong mga area naman dito, dito muna tayo sa gabi. Kung mapansin nyo, may gabi dyan, may kanaka, o kaya Singapore kung tawagin yan sa ibang lugar. Sa Mindoro tawag nila dito, Singapore. Tapos may mga napier grass na rin dyan, yan yung papakain dun sa mga kambing. So may mga sisiyo din dyan, naglalakad-lakad. Iilan na lang yung sisiyo natin, binalik na naman ulit ni Papa dito. Dahil nga sa dati, nadali tayo ng mga asong ligaw na nangangain ng sisiyo. Kaya medyo nabawasan. Pero ngayon, kahit papaano, siguro naligpit na nung pinaka-owner yung kanilang aso kasi hindi na sila gumagala dito. So, dahan-dahan na rin namin binabalik yung mga sisiw. Dahil kahit papaano, kahit ligaw na yung mga asong yon, pero meron pa rin nagmamay-ari nun. Hindi lang masyadong naalagaan dahil masyado na marami yung aso nila. Kaya kung saan-saan na lang pumupunta yung mga aso. So, ayun, nag-focus na rin yung may-ari. Inayos niya na yung mga aso niya. Hindi na niya siguro pinapagala o kaya kinukulong niya na. So, nagiging maayos na yung area. Pwede na ulit tayo mag-alaga dito ng mga manok tsaka mga pato o mga bibe. So, sa Bisaya kasi, ang tawag namin sa itik ay bibe. So, ayan. Dito yung mga fish na maliliit. Gumagalaw-galaw na rin dyan. So, dahil nga sa sobrang maliliit pa, hindi pa natin masyadong napapansin. Dito naman sa side na ito, kung mapapansin ninyo, malabong na rin yung mga dahon ng kamote. May manok pang naglalakad dyan. Tsaka itong dahon ng saging, maganda na rin, malabong din. Tsaka yung pinya, maayos rin yung paglaki. So, sa kabilang side naman, dito sa bandang kanan na may mga tubigan na area.
So, dyan naman si Papa nangunguha ng mga fingerlings, yung mga maliliit na isda. So, nanlilimas lang siya dyan. Pinapaikutan niya lang, tapos tinatanggalan ng tubig. Makakuha na siya dyan ng mga aalagaan niya doon sa fish pond niya. So, yun yung pamamaraan ni Papa para makakuha ng alagang isda. So, yun na nga, ito ay libangan lang din ni Papa, yung pag-aalaga ng isda. So, mapansin nyo, may mga tubigan dyan, pababayan. So, umaakyat din kasi dyan yung mga isda, kaya may nakukuha pa rin. So, although yung mga isdang alaga ni Papa na to, hindi pa ito yung mga quality na isda, kasi ito yung mga nahuhuli lang dyan sa mga tabi-tabi. Since ito ay kanyang libangan lang naman. So, pang-ulam, kapag lumaki na yung isda dyan, may pang-ulam na rin. Madali nang hulihin, kasi nandyan lang sa kanyang maliit na fish pond. So, dati ang naging problema, nung nag-alaga siya ng isda, may fish pond siyang maliit. So, kinukuha ng mga bata. Siguro, hindi alam ng mga bata na yun ay fish pond. Hinuhuli nila yung mga isda. Sinisikop nila. Kumbaga, pumupunta sila doon sa tubigan, tapos hinuhuli nilang pa isa-isa. Binabawasan nila ng tubig. So, ayun. Nung pagdating ni Papa, naabutan niya yung mga bata. Pero wala na. Nahuli na yung mga isda. Kaya, ayun, pinaghatian na lang nila. So, ayan, ganyan yung ginagawa ni Papa para makuha siya ng mga maliliit na isda. Pinapaikutan niya lang, tapos tinatanggalan niya yung tubig, hanggang sa lumiit na yung area, lumiit na yung tubig, kumunti na. So, makukuha niya na yung mga maliliit na isda. So, yan, dyan lang din siya nanguha. Minsan, dun din siya sa San Miguel, kasi marami din doon sa palayan doon. Mas maraming mga isda doon. So, mas marami siya nakukuha doon. Tapos, ilalagay niya dyan. So, ganun lang yung ginagawa niya. Kung ano yung mahuli niyang isda, yun lang din ilalagay niya. At madalas, ang mga nakukuha, mga tilapia, mga hito, okay, puyo. Kaya halo-halo yung kanyang alagang isda dyan. So, ayun. At ang binibigay niya lang dyan sa ngayon ay mga feeds lang mula sa baboy. Mga pampakain ni Mama sa baboy na feeds. Yun lang yung binibigay niya dyan paminsan-minsan. Tapos, yun, nagtatanim din siya ng mga kangkong. Nadiha pa? Para may makain din yung mga isda. Tsaka yung mga lumot. Since malumot din dyan sa pinaglagyan niya ng isda. So, libre na pampakain sa mga isda niyang alaga. At sa ngayon, habang nagsisimula na rin si Papa sa pag-aalaga ng isda, pinag-aralan na rin natin kung ano yung mga magandang ibigay sa isda. At nalaman natin na kapag yung mga isda ay maganda rin yung variety, madalas na-harvest na yun ng 110 days. So ito, titingnan natin after 110 days kung okay na yung laki. So pwede na rin mag-harvest, pwede na kumuha dyan pang ulam, mag-ihaw-ihaw tayo dyan sa kamalig. So pwede na natin gawin yun. At base doon sa mga na-research natin, ang mga fingerlings madalas kung binibili yan, ang size niyan ay nasa size 14, size 17. So yan ay pinapakain ng fry booster sa loob ng 15 days. So kapag after 15 days, ang ibibigay naman dyan ulit, pre-booster naman. So 15 days mo rin siya pakainin ng pre-booster. Tapos pagkatapos nyan, so 1 month na, so papakainin mo na naman ngayon ng starter na, pre-starter within 30 days. Tapos kapag after nun, na 1 month, 30 days, pakainin mo na naman ng grower within 30 days ulit. Tapos pagkatapos nun naman ng grower, so bali nasa ano na yon, 30, 60, mga 90 days na yon after grower, finisher na ipapakain mo ngayon hanggang umabot siya dun sa target mo na bigat niya, 110 days. Pero kung ganitong mga maliliit na isda, mga native na isda, sana uhuli lang dyan sa tabi, makaabutin ito ng mga siguro 150 days bago mas lumaki. Pero yun ay oobserbahan pa lang natin kasi ongoing pa lang din naman yung pagtatry natin dito. So yun yung obserbahan natin. At ito ay libangan lang talaga. Pero kung makita naman natin na maganda yung result, so pwede rin naman tayo magbenta doon sa mga gustong bumili para pang ulam nila sa mga kapitbahay. Para kahit papaano ay makakabawi din doon sa pampakain. Pero kung bibilhan natin to ng pagkain ng tuloy-tuloy, sigurado mas malaki-laki konti yung magastos. So, ang pakain pala nito is twice a day. Dapat, so umaga, tsaka hapon. Pero yung mga maliliit pa lang, madalas, 4 na beses silang nagpapakain nito.
So, yun yung nakukuha natin doon sa panonood din natin ng mga videos tungkol dito sa pag-aalaga ng mga isda, ng tilapia, tsaka sa pagbabasa din natin. Pero sa ngayon, dito sa fish pond na ito, hindi pa namin na-apply. At sa ngayon, kasalukuyan na gumagamit muna kami ng mga available lang muna na ipapakain sa kanila. Katulad ng feeds na meron sa bahay, feeds na papakain sa baboy. So, ayun, yun lang muna yung mga naibigay namin at may plano rin tayo na magtanim din tayo ng asola. Dahil itong asola ay maganda rin daw ito ipakain sa mga isda. So, yun, mga alternatives lang muna yung binibigay namin. Pero, habang gumagana naman ito, kapag nakita natin na okay naman, baka siseryosohin na rin namin ito at gagawin na rin nating negosyo sa farming. Lalo na kung magtuloy-tuloy lang na may tubig. Kasi ang problema lang talaga namin dito kapag nawalan ng tubig, may chance talaga na matuyuan, lalo na kung summer, kung tag-init na. Kasi wala talagang pinaka-source ng tubig dito. Meron lang dyan sa ibabaw, may deep well dyan, pero kulang na kulang yon para ikasuporta sa mga ganitong fish pond. Kaya dito, testing pa lang talaga, try and error pa lang. Pero kung ito naman ay magtagumpay, so may chance na mag-extend tayo ng fish pond doon sa San Miguel kasi doon laging may source ng tubig dahil malapit doon sa sapa. So, yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat, sa inyong patuloy na suporta dito sa ating channel, sa inyong panonood. Please like our video at sa mga bago lang dito, please click subscribe, click the bell button at piliin mo yung all para ma-notify ka sa mga bago pa naming uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po.